buhay. Alam niyo, ang mga taong ililigtas ng ating Panginoon, nakaranas ng panibagong buhay. At ang panibagong buhay na ito ay mahalaga sa atin, mga kapatid. Kailangan ng mga dadalhin ng Panginoon doon sa langit, dito pa lang sa lupang ito, nakaranas na ng panibagong buhay. Binagong buhay. Kaya po ang paksa natin, paanong sisimulan muli ang buhay. Paano tayo magpapasimula muli? Alam ko mga kapatid, gusto nyo maging masaya kayo. Bata hanggang matanda, gusto natin maging masaya tayo. Merong mga tumanda na pero malungkot pa rin. Di ba ba? Gusto natin mula bata hanggang tayo tumanda, tayo ay maging masaya. Tingnan mo natin ang paksa tungkol sa bautismo. Ano po ang kaugnayan ng bautismo tungkol sa panibagong buhay? Makatutulong po ba ang bautismo para tayo ay magpasimula ng panibagong buhay? O tingnan mo natin. Utos po ba ng Diyos ang bautismo? Yun po ang unang tanong na atin pong pag-aaralan. Brother Genesis, ano ang sabi sa Matthew 28:19 and 20? Kaya dito sila mga kayo, gawin ninyong mga nagagawang ng mga bansa. Sila yung bautismo sa pangalan ng Diyos na Santo. Ayun. Tanong, Mr. Rodalyn, utos po ba ng ating Panginoon na magsagawa tayo ng bautismo? Ayun. Sino daw po ang babautismuhan? Sabi ng ating Panginoon, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, yung mga taong naaralan, pagkatapos nilang naaralan at sumampalataya, ang susunod po doon, sa kanilang pagtanggap, sila'y babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Yung kapangyarihan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, kapag ang isang tao ay nababautismuhan, sumasa kaniya. May basbas ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ang taong nababautismuhan. So, utos po ba ng ating Panginoon na tayo po'y magbautismo? Opo. Kung paanong utos ang sumunod sa 10 utos, kung paanong utos ang sumunod sa mga alituntunin sa batas pangkalusugan, ay utos din po ng ating Panginoon na tayong mga kapatid ay sumunod sa aral ng bautismo. Ang sabi nga ng ating Panginoon, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ibig sabihin, ang mga babautismuhan dapat aaralan, tuturuan. Kung maaari, ituro lahat ang iniutos ko sa inyo. Kaya nga po dito sa ating mga pag-aaral, nakita ninyo, hindi lang isang upuan ito. Meron tayong Lunes, meron tayong Miyerkules, meron pa tayong ibang mga araw na pag-aaral. Pinag-aaralan natin ang lahat ng mga paksa. At kung may tanong, sinasagot po natin hanggang kaya natin. Kailangan kasi na maturuan muna yung mga taong babautismuhan, mga kapatid. So makikita natin, ang bautismo ay 80 beses na binanggit sa Bagong Tipan. Kapag ka sinabing 80 beses, ito ay mahalaga. Ha? Pagka ito'y inulit, especially 80 times, ito'y mahalaga. Ito ay napaka-importante, mga kapatid ko. Sa Biblia, merong bautismo na itinuturo. Pero sa panahon natin ngayon, di ba niyo napapansin, Brother Genesis? Iba-ibang klaseng bautismo o binyag. Merong kagaya nito, ayun, nilulublog doon. Meron namang kagaya ng mga bata, no? Binabautismuhan na. Yung iba talagang nilulubog din. Yung iba naman binubuhusan lang. No, binubuhusan lang. Nakita nyo? Ako nabautismuhan ako ganito nung maliit ako. Oo. Dapat ang pangalan ko ay Gerardo. Gerardo, kaya Jerry. Di ba? Pero yung ninang ko, sabi niya, Gallardo. Naging Gallardo. Kaya yung pangalan ko, parehong apelyido. Gallardo Yumul. Di ko ba yung Gallardo, apelyido rin yan? Oh, pero okay na yun. Pogi rin, no? Yung Gallardo, no? Hindi ako, yung Gallardo lang. Okay. So, ganito po ako na bautismo. Hindi ko alam eh. Iba't ibang klase. Meron din naman sinasabi, kailangan ilubog sa tubig. Kagaya ng ginagawa dito o kaya dito. Ano po ba ang tamang paraan ng bautismo, mga kapatid? Gaano kahalaga ang bautismo? Pwede bang hindi na gawin? Lampasan na lang yan? Huwag na lang magpabautismo? Mahalaga po ba yan? Ang sabi ng Biblia, itong sinokodemo,
minsan ay lumapit sa ating Panginoon. Gabi, si Nicodemo ay isang pinuno. Talaturuya po ini. Kumbaga sa panahon natin, isa siyang pastor, siya siyang pare, siya siyang tagagawa ng batas. Matalino. Alam niya ang Biblia, ang Lumang Tipan. Pero hindi siya sigurado sa kanyang kaligtasan. Marami sa atin ng ganito. Lumapit siya sa ating Panginoon nung gabi at nagtanong. Ang sabi ng ating Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ang sabi niya, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig niyo sabihin, hindi ako papasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ako ipanganganak muli. Alam niyo mga kapatid, kung wala kang passport, wala kang visa, pupunta ka sa Taiwan, pupunta ka ng Japan, pupunta ka ng Amerika, pupunta ka ng Canada, hindi ka makakapasok doon. Ang requirement, kailangan, una, siyempre, meron kang working visa, or student visa, or tourist visa. Then you have to have your passport. Not unless na ipalag mo yan doon sa immigration, aba, hindi ka palulusutin. So, kailangan, ikaw muna ay maipanganak na muli bago ka makapasok saan? Kaharian ng Diyos. Sino sa inyo ang gustong makapasok sa kaharian ng Diyos? O, tayong lahat, di ba? Kaya kailangan dumaan muna tayo sa tinatawag nilang tayo ay maipanganak na muli. At paano tayo maipapanganak na muli? Ng tubig at ng espiritu. May kaugnayan po yung bautismo sa pagkapanganak natin sa tubig. No? Kaya pag-aralan po natin mga kapatid. Ang sabi pa, sa aklat ng Marcos 16:16, kung gaano po kahalaga ang bautismo, ang sabi ni Jesus, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Gusto po ba ninyong maligtas? Gusto ko bang maligtas? Amen. Pagkatapos mo palang sumampalataya, dahil naaralan ka, ang susunod na dapat mong gagawin ay magpabautismo. Rodalyn, ikaw, ano sa palagay mo? Kailangan ng bautismo? Kailangan. Hindi sapat yung tayo'y sasampalataya lang. Parang kagaya nito. Tinatanggap kita bilang aking boyfriend o girlfriend. Sinagot mo di ba? Pero hindi ka naman handang magpakasal. Wagas ba ang pag-ibig mo sa kanya? Ikaw, sa palagay mo? Hindi. Tinanggap mo lang siya. Yes, tamo. Pero hindi ka naman handang magpakasal. Yes. Oh. Kailangan, pagkatapos mong sumampalataya, handa ka rin makiisa sa ating Panginoon. Ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ikaw ba, kapatid na Rodan, ay handang magpabautismo? Amen. Okay. Napakahalaga po niyan. Ngayon, ang tanong, Brother Jerry, ilan po ang bautismo sa Biblia? Bakit kanina merong wisik, merong buhos, meron ng manglubog? No? Tingnan natin. Sa Biblia ba, anong klaseng bautismo ang itinuturo? Ganito po ang sinasabi. Sa aklat po ng Efeso 4:5, ilang bautismo ang sinasabi niya? Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ilang bautismo? Isa lang. Kung merong isang Panginoon at merong isang pananampalataya, siyempre merong isang klase lamang ng bautismo. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isang klase lamang, mga kapatid. Ano mo ang sabi? Ang kahulugan nito, ano ang kahulugan ng bautismo? Alam niyo yung salitang baptizo, no? Yun yung ibig sabihin ng baptismo o yung baptism. Ito ay nangangahulugang ilublob. Pagka kayo po ay lalaba. Ano yung word na ginagamit? Ilublob mo, ang sabi, no? Ilublob. Kapag kayo naglalaba, nasa air ba? Nasa air? Nasa hangin? Dapat ilulub, di ba? Ilulubog mo. Isosok mo sa tubig. Ang ibig sabihin pa nito ay ilubog at ibaon sa ilalim ng tubig. Yun ang ibig sabihin ng salitang baptizo. Baptizo, mga kapatid. Ayan. Si John the Baptist, kilala nyo? Juan Bautista. Paano ba siya nagbinyag? Buhos, wisik o lubog? Tingnan natin.
Sa aklat po ng Mateo 3:5 at 6, nang magkagayoy nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. Ano ba